Ginunita ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ang ik-128 taong araw ng kalayaan sa isang pagtaas ng watawat ng Pilipinas na ginanap sa Bataan People's Center. Pinangunahan ito ni Gov. Joet Garcia at Vice Gov. Chris Garcia, kung saan binigyang diin nila sa kanilang mensahe ang kahalagahan ng tinatamasang kalayaan ng bansa. Ngayong araw na ito, sama-sama nating ginugunita ang isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bayan, ang Araw ng Kalayaan. Isang araw na pag-alala sa tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno na nagbuwis ng buhay upang makamit natin ang kalayaang ating tinatamasa ngayon. Katulad ng pinagkakahulugan ng tema ngayong taon, ang pagkakamit ng kalayaan ay magiging makabuluhan lamang kung kikilalanin ang isa sa buhay ng mga henerasyong nagmana nito ang mga karunungan at kaisipang inihatid ng kasaysayan sa ating buhay ay sisiguruhing magagamit bilang balangkas at patnubay para sa mga plano ng kinabukasan. Bukod sa nasabing seremonya, ginunita rin sa lalawigan ang Araw ng Kalayaan. Sa pamamagitan ng isang trade fair, tampok ang mga dekalidad na produkto na tatak galing Bataan. Kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ang mga kabataang atleta na kumakatawan sa Department of Education Division Offices of Bataan and Balanga City para sa Central Luzon Regional Athletic Association at Palarong Pambansa. Nasa kabuoang 47 ginto, 54 na pilak at 57 tanso ang inuwi ng nasabing mga atleta na tumanggap ng cash incentives na naaayon sa One Bataan Students Recognition and Incentives Ordinance. Isa si Seb Rafael Santos sa pinarangalan at ginawaran sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan. Si Santos ay nag-uwi ng gintong medalya matapos makapagtala ng bagong record na 2 minutes and 23.98 na bilis sa secondary boys 200-meter breaststroke sa sports na swimming sa buong bansa. Nanalo rin siya ng pilak sa 100-meter breaststroke, pilak sa 50-meter breaststroke at tanso sa 4x100 medley relay. Sa pamagitan po ng ordinansa mula po sa Sangguniang Panlalawigan, so syempre kinilala po natin yung ating mga palarong pambansa winners at kasama rin po ang mga konting tulong o assistance na dahil po sa inyong pagwagi sa Clara tsaka sa palarong pambansa. So muli po, palapakan po natin ang lahat ng ating po mga atleta at lahat po ng sumuporta sa kanila. Dinaluhan ni Vice Governor Chris Garcia at Gov. Joet Garcia ang pagbubukas ng M-Space sa lungsod ng Balanga na isang co-working at innovation space para sa mga nagnanais makapagtrabaho, makipagpulong o mag-aral. Mayroon rin itong common area, phone booths at private rooms kung saan gagamit ng teknolohiya at AI upang makatulong na maging mas produktibo ang mga gagamit nito para sa kanilang trabaho o pag-aaral. Tama yung sinabi mo sa bilis nga ng teknolohiya ngayon ay sigurado maraming mga, lalo ng mga kabataan na magagamit itong inyong ginawang pasilidad kasama syempre inyong pamilya, mga partners para sa iba't ibang mga innovations na inaasahan natin dito po sa lalawigan ng Bataan na maging pinaka-source ng mga solusyon sa mga problema natin at yung mga pwedeng ma-resolve, especially through technology, yung ideas. Ang M-Space ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Galleria Victoria Mall. Para sa rates at iba pang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page. Upang mapalawak ang mga inihahatid ng mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan, patuloy ang pakikipagpulong at pakikipag-ugnayan ni Gov. Joet Garcia sa iba't ibang samahan at pribadong sektor tulad sa Dual Tech Training Center na isang vocational school kung saan tinalakay kung paano pa mas mapapalakas ang manpower development na tutugon para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawang Bataenyo at mapadali ang pagpasok nila sa trabaho. Philippine Veterinary Medical Association sa pangunguna ni PVMA National President Dr. Lina Policarpio
para sa pagtutulungan upang maging matagumpay ang pagdaraos ng Federation of Asia Veterinary Association Congress 2027 at 94th PVMA Scientific Conference and Annual Convention. Opisyal na mga barangay kung saan muling ibinahagi ni Gov. Joet ang mga mahahalagang programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaan na isinusulong sa komunidad tulad ng One Bataan Seal of Healthy Barangay, Bataeño Pass, iPatroller, Barangay Resilience Bingo Scorecard, libreng sakay program, One Bataan Action Center at iba pa. Ngayong Sabado, ika-20 ng Hunyo ang Hataw Takbo Dinalupihan Leg, kaya abangan ang mga karagdagang detalye ng ruta sa pagtakbo. Inaanyayahan din ng mga runners na sumali sa HTB Runners Strava Group.